Ilang araw ako nakaramdam ng pagkahilo. Mabuti na lang kanina at nagpunta yung tita ko. Nakapahinga ako ng mahaba-haba. Nakatulog ako mula alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Kaya heto ngayon kahit papano, medyo may lakas-lakas na ng kaunti. Pupunta dapat ako ng emergency para magpa-check up. Ang problema nga lang, nakatulog ako ng matagal. Yung tipong gusto ng isip ko kaso ayaw ng katawan ko. Kaya ayun, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Ipapahinga ko na lang muna 'to. Masyado lang siguro ako na-drain sa dami ng gusto kong gawin. Yung tipong hindi ko na alam kung ano yung uunahin. Pero etong pagbablog ko, yung sadyang hindi ko papakawalan. Dahil dito sigurado kahit papano may kita naman. Mahirap talaga kapag katawan at isipan yung parehong pagod. Kaya hanggat maaari, pilitin natin balansehin lahat ng bagay. Trust the process lang at gawin lang natin unti-unti, one at a time lahat ng bagay. Oo, madaling sabihin pero minsan hindi ko rin ma-apply sa sarili ko. Pero isa lang ang alam ko. Gagawin ko lahat ng paraan, makaraos lang kami. Hindi kasi habang buhay bata tayo na malakas. Kaya dapat ngayon pa lang ay makaipon na tayo ng sapat. Para pagdating ng araw na tayo na lang mag-isa sa buhay, ay hindi tayo mahihirapan humanap ng pagkukuhanan. Sa edad ko ngayon na 31, na walang ipon dahil sa bigat ng obligasyon. Kaya pilit ako nagsusumikap para nang sa ganun ay makapag-ipon. Mahirap talaga, lalo pag walang-wala ka. Ang unfair nga lang minsan kung sino pa yung gumagawa ng kabutihan, sila pa yung sobrang nahihirapan. Pero yung gumagawa ng kasamaan, sila pa yung masarap yung pamumuhay. Pero hindi ko naman sinasabing gumawa tayo ng masama dahil ang taong lumalaban ng patas ay mas lalong pinagpapala. Minsan sa hirap ng buhay, naiisip na nating sumuko. Pero isipin mo na lang, sayang yung buhay na binigay sa'yo kung hindi ka magpapatuloy lumaban. Wala naman kasi nagtagumpay sa madaling paraan, lahat paghihirapan. Kaya hanggat tumihinga tayo dito sa mundong ibabaw, patuloy lang ang buhay. Hindi naman tayo bibigyan ng problema ng Diyos kung hindi natin kaya. Kaya yung mga nawawala ng pag-asa, kumapit ka lang at magtiwala. Dahil hindi naman habang buhay, puro paghihirap ang mararanasan mo. Maraming tao na gagamitin si Lord para makatulong sa iyo at sa sitwasyon mo. Pero kailangan pa rin natin kumilos at gumawa ng paraan para sa pang-araw-araw natin at sa kinabukasan. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Samahan lang natin ang panalangin bawat mga ginagawa natin. Hindi mo na lang mamamalayan, nakaraos ka na rin. Kaya kung nahihirapan ka, huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Marami tayo. At nandyan lang palagi si Lord nakagabay sa atin at tinitignan niya kung hanggang saan tayo maniniwala sa Kanya. Kaya kung napapagod ka na, magdasal ka lang at magpahinga. Tapos laban ulit hanggang sa ang mga pangarap mo ay iyong makamit.